Sa isang liblib at payapang baryo sa gilid ng baybayin ng Isla de Lunas, naninirahan si Lando, isang mangingisdang kilala sa kabutihang loob at kasipagan. Isa siyang binatang 32 anyos, matipuno ang katawan, maitim ang balat sa araw, at laging may ngiting sumasalubong sa bawat tao sa kanyang daraanan. Bagamat hindi mayaman, sapat ang kanyang huli araw-araw upang makakain at makatulong pa sa mga kapitbahay na kapos. Lando, salamat talaga sa pinahiram mong lambat kahapon. Ani Mang Simo, isang matandang mangingisda na may rayuma. Wala yon, Mang Simo, basta po kayo'y makapanghuli, masaya na ako ron. Sagot niya habang iniaayos ang bangkang kahoy na may pangalan niyang Inang Kalikasan. Magiliw sa kalikasan si Lando. Sa tuwing sumasakay siya sa kanyang bangka upang mangisda, lagi siyang may baong dasal at paggalang sa dagat. Hindi siya basta nagtatapon ng basura. Hindi rin siya sumasama sa mga mangingisdang gumagamit ng dinamita. Para sa kanya, ang dagat ay sagradong tahanan ng mga nilalang na dapat igalang. Sa baryo ng San Miguel, may mga bulong na minsan daw ay may mga kakaibang nilalang sa ilalim ng dagat, mga sirena, syokoy at engkanto ng tubig. Ngunit sa tagal ng pamamalakaya ni Lando, ni minsan ay hindi pa siya nakakakita ni isa. Hanggang isang gabi ng kabilugan ng buwan. Habang nasa laot siya bandang 2:00 ng madaling araw, biglang lumamig ang paligid. Ang karaniwang banayad na alon ay tila biglang tumigil. Parang huminto ang oras. Ang buwan ay may kakaibang liwanag na tila sinasala ng manipis na ulap. Napalingon si Lando sa paligid, tila ba may bumubulong mula sa ilalim ng tubig. Baka ako'y inaantok lang, bulong niya sa sarili sabay hagis ng lambat. Ngunit sa halip na mga isda, may kakaibang bumigat sa lambat. Ramdam niya ang isang matinding paghila, mas mabigat pa sa tuna o pating. Nagpumiglas siya, tinimbang ang bigat, at dahan-dahang hinila paakyat ang lambat. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa kaba, ngunit pinilit niyang maging kalmado. Habang unti-unting lumilitaw ang nasa lambat, napasinghap si Lando. Anong bulong niya? Isang sanggol. Isang sanggol na babae, nababalutan ng puting sinag mula sa buwan, may mahabang buhok na asul na tila dagat, at isang maliit na buntot ng isdang pilak. May palikaw-palikaw na kaliskis sa balakang nito, ngunit ang katawan ay tila sanggol na tao. Nakapikit ito, ngunit humihinga. Hindi ito patay. Nataranta si Lando. Diyos ko, ano to? Bata ba ito? Sirena? Hindi siya makapaniwala. Sa halip na itapon ito pabalik sa dagat gaya ng maaaring gawin ng iba, maingat niyang binuhat ang sanggol at pinunasan ng kanyang lumang damit. Mainit ang katawan nito. Buhay na buhay. Napatingin siya sa buwan, tila nagtatanong, bakit sa akin mo ito ibinigay? Umuwi siya agad, nilagyan ng dayami ang isang lumang kahon ng isda at doon inihiga ang munting nilalang. Hinanapan niya ito ng gatas sa kalapit na bahay ni Aling Cora na may bagong silang na sanggol at nilihim ang totoo. Anong gagawin ko sa iyo, ha, munting Serena? Tanong niya habang pinagmamasdan ang maamong mukha nito. Hindi niya alam kung kanino ito galing ni kung bakit lumitaw sa lambat niya. Ngunit ang isang bagay ay malinaw sa kanya. May dahilan kung bakit napunta ito sa kanya. At kahit anong mangyari, iingatan niya ito. Sa gabing iyon, habang ang baryo ay tahimik at ang hangin ay humahaplos sa bubong ng kanyang kubo, narinig ni Lando ang isang mahinang awitin sa kanyang tenga, isang melodiya na tila nagmumula sa ilalim ng dagat, banayad, mapanatag at malungkot. At sa pagkakaalam niya, iyon ay awitin ng isang ina na nawalan ng anak. Kinabukasan, habang ang araw ay unti-unting sumisilip sa silangang bahagi ng dagat, marahang nagising si Lando sa munting iyak na halos pabulong lang. Agad siyang bumangon mula sa banig at lumapit sa kahong kinahihigaan ng sanggol.
Nakatitig ito sa kanya. Ang mga mata ng munting nilalang ay kulay jade. Kakaibang kulay na hindi niya pa nakita sa kahit sinong tao. Maliwanag at parang malalim. Ngunit higit pa riyan, may kung anong misteryong bumabalot sa presensya ng sanggol. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Gising ka na pala, ne, ani Lando, habang maingat na kinuha ito sa kanyang pagkakahiga. Dahan-dahan niyang pinunasan ang maliit na muka gamit ang malinis na bimpo. Nang buhatin niya ito, napansin niyang ang pilak na buntot nito ay tila nagiging paa kapag natutuyo. Napalunok si Lando. Tao ka ba talaga o nilalang ng dagat? Mahinang tanong niya. Sa sumunod na mga araw, itinago niya ang sanggol mula sa mga kapitbahay. Hindi pa siya handang ibunyag sa iba ang tungkol dito. Takot siyang baka pag-interesan ito ng mga ganid o katakutang nilalang. Ang munting nilalang na ito ay tila hindi ordinaryo. Malakas ang kutob ni Lando na may nakatakdang kapalaran ito. At pati na rin siya. Lumipas ang 3 araw at tila lalo pang lumalakas ang sanggol. Bihira itong umiyak at kung umiiyak man, parang musika pa rin ang lumalabas na himig mula rito. Banayad. Parang may ritmong sumasabay sa hampas ng alon sa dalampasigan. Isang gabi, habang nagpapainit ng gatas, may kumatok sa kanyang pinto. Si Aling Cora iyon, dala ang bakang may gatas. Lando, anak, heto at pinadalhan ka ni Mang Simo ng gatas. Sabi niya'y baka may inaalagaan kang kuting o sisiw. Nakita ka raw niyang bumili ng bote at tsupon sa palengke. Anya, may bahagyang ngiting puno ng tanong. Napangiti si Lando at tumango. May inaalaga po akong sanggol. Iniwan sa tabing dagat. Ha? Sanggol? Kumunot ang noo ni Aling Cora. Nasaan ang nanay nun? Ewan ko po. Wala akong nakita kahit sino sa laot. Basta nalambat ko. Parang itinadhana sa akin. Nagbuntong hininga si Aling Cora. Iha mo ba? O ipapasa mo sa simbahan? Napatingin si Lando sa loob ng bahay kung saan naroon ang bata. Aalagaan ko po, hanggat kaya ko. Maswerte ka. Baka may dahilan nga kung bakit siya napunta sa iyo, sagot ni Aling Cora bago umalis. Ngunit sa gabing iyon, muling narinig ni Lando ang awitin. Hindi mula sa sanggol, kundi mula sa mismong dagat. Mula sa kanyang kubo, tanaw niya ang dalampasigan. May liwanag sa malayo, tila isang hugis babae na may kumikislap na buntot. Nakatayo ito sa mababaw na bahagi ng tubig, umaawit, at tila may hinahanap. Ang tinig nito'y puno ng pangungulila. Ngunit nang lumapit siya para silipin, biglang naglaho ang nilalang at ang dagat ay muling naging payapa. Kinabukasan, pinuntahan niya ang matandang ermitanyo sa kabilang baryo, si Kateryong Tahimik. Isa itong kilalang mangkukulam noon na ngayon nananahimik sa matandang kubo malapit sa batuhang bangin. Ano bang problema mo, Lando? Tanong ng matanda habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. May nalambat akong sanggol. Hindi ordinaryo. May buntot siya. Tapos, sa gabi, may umaawit mula sa dagat. Isang nilalang. Mukhang ina. Nagbago ang anyo ni Kateryo. Napalalim ang kanyang buntong hininga. Hindi mo dapat tinapusan ng lambat ang bahagi ng laot kung saan madalas ang alon ng berde. Doon naninirahan ang mga diwata ng tubig. May mga anak ang dagat na hindi dapat nasasaling. Hindi ko alam, sagot ni Lando. Nasa lambat ko na siya. Paano ko siya maibabalik? Hindi mo siya basta ibabalik. Ang mga sirina, kapag humiwalay sa kanilang mundo, nawawalan ng kakayahang bumalik kung hindi kusa. At kung ang sanggol ay isinilang sa gitna ng buwan, maaaring anak siya ng reyna, ng diwatang bantay ng kalaliman. Napakunot ang noo ni Lando. Reyna? Ng dagat? Tumango si Kateryo. At kung gayon nga, darating ang panahon na hahabulin siya. At ikaw,
Hindi lahat ng nilalang sa dagat ay mabait. May mga halimaw na nagnanais kunin ang kapangyarihan ng sanggol. Nanlamig ang katawan ni Lando. Hindi siya handa sa ganitong kalaking lihim. Ngunit nang maalala niya ang mata ng sanggol, ang ngiti nito, ang malambot na pagkakahawak sa kanyang daliri, alam niyang hindi niya ito kayang iwan. Kung gayon, paano ko siya mapoprotektahan? Tanong niya. Bumunot si Caterio ng isang maliit na botelya na may laman na bughaw na likido at ilang bulok na isda. Pahiran mo ang kanyang bumbunan ng langis na ito sa tuwing kabilugan ng buwan. Makakatulong ito upang itago ang kanyang anyo sa mga matang may balak kumuha sa kanya. Ngunit tandaan mo, Lando, kung sakaling siya'y hanapin ng kanyang ina, darating ang araw ng pagpili at baka hindi ka kasali sa pagpipilian. Tahimik na bumalik si Lando sa kanyang kubo. Sa kanyang puso, may halong kaba at lungkot, ngunit pinipigilan niya ito. Dahil sa gabing iyon, habang pinapatulog niya ang sanggol na si Rina sa kanyang dibdib, buo ang kanyang pasya. Kahit buhay ko pa ang kapalit, iingatan kita. Lumipas ang mga araw na tila alon lang sa dalampasigan. Paulit-ulit, tahimik, ngunit may lihim na humuhugong sa ilalim. Hindi man halata sa anyo ni Lando, bawat araw na lumilipas ay dagdag sa bigat ng kanyang dibdib. Alam niyang hindi pangkaraniwang bata ang inaalagaan niya. Lumalaki ang sanggol. Ngayon ay halos 2 buwan na ito, ngunit tila may bilis ang paglaki nito na lampas sa inaasahan. Marunong nang bumaling-baling ang ulo nito at kapag siya'y nginingitian, tila may sinag na lumalabas mula sa balat nito. Isang maningning na kulay perlas na sandaling naglalaho. Tuwing gabi, may kakaibang lamig sa paligid ng kubo ni Lando. Hindi iyon dala ng simoy ng hangin kundi ng isang puwersang hindi niya maipaliwanag, lalo na tuwing palapit ang kabilugan ng buwan. At dumating na nga ang takdang gabi. Sa langit, nakasabit ang buwan na tila mata ng langit na nakamasid. Ang paligid ng dagat ay parang salamin, at ang alon ay marahang humahaplos sa baybayin. Sa kubo ni Lando, habang mahimbing na natutulog ang sanggol, ipinahid niya ang bughaw na langis mula kay Caterio sa bumbunan nito. Habang ginagawa iyon, biglang napakagat si Lando sa kanyang labi. Mainit ang kanyang batok. At mula sa labas ng kubo, may malamig na ihip ng hangin na parang bumulong sa kanyang tenga. Amin na ang sa amin. Napalingon siya. Walang tao. Agad niyang niyakap ang sanggol at sumilip sa dungawan. Sa tabi ng dagat, may 3 figura na parang binubuo ng buhangin at tubig ang nakatayo. Hindi makita ng buo, pero malinaw ang hugis. Mga babae na may mahahabang buhok nakatayo sa gitna ng alon. Isa sa kanila ay tila may hawak na kampana na gawa sa perlas. Humakbang si Lando palabas, tanga ng sanggol. Tumigil siya ilang hakbang mula sa pintuan. Kung kayo ang ina niya, sabihin niyo. Kung kayo ang may karapatang kumuha sa kanya, sabihin niyo. Sigaw niya, kahit nanginginig. Ngunit ang sagot ay katahimikan. Hanggang sa ang isang figura ay lumapit ng kaunti. Hindi kami ang ina niya. Kami ang tagapagsubaybay. At ikaw ang piniling tagapagtago. Nanlaki ang mata ni Lando. Anong ibig niyong sabihin? Sa ilalim ng dagat may kaguluhan. Ang anak ng reyna ay pinagtatangka ang kunin ng mga nilalang mula sa silong lalim, mga patay na espiritong ginising ng kasakiman. Ang sanggol na nasa iyo ay isinilang sa pagitan ng 2 mundo upang mailigtas ang lahi naming tuluyan ng mawawala. Sa kanyang paglaki, siya ang magiging susi. Hindi makasagot si Lando. Nanginginig siya, hindi sa takot, kundi sa bigat ng responsibilidad na tila pilit niyang binabalikat. Bakit ako? Tanong niya. Dahil sa puso mong dalisay,
Sa mata ng dagat, ang pusong walang bahid ng pagnanasa o kasakiman ang tanging karapat-dapat na maging tagapangalaga. Unti-unti nang naglalaho ang mga figura habang tumatama ang liwanag ng buwan sa gitna ng dagat. Babantayan ka naming mula sa malayo, Lando. Ngunit tandaan mo, sa susunod na kabilugan ng buwan, darating ang mga nilalang mula sa silong lalim upang kunin ang bata. Ihanda mo ang iyong sarili. At sa isang kisap mata, naglaho ang lahat. Si Lando ay nanatiling nakatayo sa labas ng kanyang kubo, yakap-yakap ang batang si Rina. Ang hangin ay tumigil at tanging tibok ng kanyang puso ang naririnig. Ngunit sa likod ng kanyang takot, sa puso ng kanyang katahimikan, naroon ang sigaw ng kanyang paninindigan. Ipaglalaban kita kahit sino pa ang humadlang. Makalipas ang ilang araw mula nang lumitaw ang mga figura sa dalampasigan, tahimik ang buhay ni Lando sa kubo. Subalit alam niyang ang katahimikang ito ay panandalian lamang, parang bagyong nananahimik bago ang dagundong ng unos. Tuwing hating gabi, nararamdaman ni Lando ang pagbabago sa paligid. Ang mga alitap-tap na dati naglalaro sa paligid ng kubo ay dumadami, ngunit hindi na sila ordinaryong alitap-tap. Ang kanilang liwanag ay bughaw na tila sinag ng bituin. Minsan, kapag nilalambing ni Lando ang sanggol, bigla itong tumatawa habang nakatingin sa kisame. At sa tuwing sinusundan niya ng tingin ang mga mata ng sanggol, may makikita siyang munting sinag na umiikot sa hangin, parang mga espiritong nagbabantay. Lumapit si Lando kay Kateryo isang gabi. May mga nilalang sa paligid ng kubo, Kateryo. Hindi ko alam kung mabuti sila o masama, pero ang sanggol, parang kilala nila. Tahimik lang si Kateryo habang pinagmamasdan ang usok mula sa kanyang ginagawang insenso. Hindi sila ang kalaban, Lando. Sila ang mga mata ng karagatan, mga bantay ng sinaunang lahi ng Serena. Binigyan ka na nila ng babala. Hindi na to ordinaryong laban. Ibinigay ni Kateryo kay Lando ang isang maliit na botelyang may lamang pulang likido. Dugo ng alimangong itim, isang patak sa sahig ng iyong kubo tuwing hating gabi at hindi makakapasok ang nilalang mula sa silong lalim. Silong lalim? Tanong ni Lando. Saan yon? Tumitig si Kateryo sa kanya. Hindi yon lugar sa ibabaw ng lupa. Hindi rin yon kailaliman ng dagat. Isa yung pagitan, isang puwang sa gitna ng buhay at kamatayan kung saan nahuhulog ang mga nilalang na hindi tinatanggap ng langit o kailaliman. At doon nagtatago ang mga taksil na Serena, ang mga lumaban sa sariling lahi para sa kapangyarihan. Napalunok si Lando. Sila ang gustong kumuha sa sanggol? Tumango si Kateryo. Oo, gusto nilang palitan ang kinabukasan ng karagatan. At ang sanggol, siya ang tanging tagapagmana ng pinagsamang lahi ng liwanag at dilim. Kung mapa sa kamay nila ang sanggol, pwede nilang itanim dito ang binhi ng kadiliman at palakihin siya bilang reyna ng silong lalim. Lalong tumindi ang tibok ng puso ni Lando. Habang pabalik siya sa kubo, tanga ng botelya ng dugo ng alimango, damang-dama niya ang bigat ng mga salita ni Kateryo. Pagdating sa kanyang tahanan, iniayos niya ang duya ng sanggol. Mahimbing itong natutulog, ngunit ang kanyang kamay ay bahagyang kumikislap. Tila nagpapakita ng senyales ng kapangyarihang hindi pa nito alam gamitin. Gaya ng bilin ni Kateryo, inilagay ni Lando ang isang patak ng dugo sa sahig. Pagdampi ng likido sa kahoy, biglang umilaw ang paligid ng mapusyaw na pulang liwanag. Nagsimula ang hangin sa labas ng kubo na sumipol. Tila may mga aninong pilit pumapasok, ngunit bumabangga sa hindi nakikitang harang. Magsisimula na ang giyera, bulong ni Lando sa sarili. Lumapit siya sa duyan at pinunasan ng marahang tela ang noo ng sanggol. Bantay ako, tagapangalaga. Kahit mamatay pa ako, hindi kanila makukuha. At sa gabi ring iyon,
muling sumilay ang mga alitaptap na bughaw. Ngunit sa likod ng kagandahan ng kanilang liwanag ay ang di may kakailang babala ng isang panganib na lalapit. Isang panganib na lalong lumalapit tuwing papalapit ang kabilugan ng buwan. Dumating ang gabi ng 3 linggo mula nang makita ni Lando ang mga figura sa dalampasigan. Hindi pa man ganap ang kabilugan ng buwan, may kakaibang tensyong bumalot sa paligid. Tahimik ang karagatan, masyadong tahimik. Wala ni isang alon ang humampas sa dalampasigan. Wala ring ihip ng hangin. Maging ang mga kuliglig ay tila natakot tumugtog. Sa loob ng kanyang kubo, si Lando ay nakaupo sa bangkito. Hawak ang matandang sibat na minana pa niya sa kanyang lolo, ang nag-iisang bagay na naiwan ng kanyang angkan. Nasa tabi niya ang duyan ng sanggol na si Rina, na ngayoy marunong ng gumapang, tumawa, at minsan ay tila may sinasabi sa salitang hindi niya maintindihan. May mga salita siyang binibigkas sa tuwing tititig sa dagat. Ibinulong ni Lando kay Kateryo nang dumaan ito kanina sa umaga. Wikang dagat, ang sagot ng matanda. Hindi mo dapat pigilan. Ang kanyang tinig ay may kapangyarihan. Kaya tuwing hating gabi, pinakikinggan ni Lando ang mga bulong ng sanggol habang pinagmamasdan ang madilim na tubig ng laut. Ngunit sa gabing ito, may dumating. Isang malamig na hampas ng hangin ang dumaan sa kanyang batok. Maya-maya pa, nagsimulang umingit ang kahoy ng kanyang sahig. May bumubulong. 1, 2, 3. Pumihit si Lando sa likod. Wala siyang nakita. Ngunit unti-unting lumalabo ang liwanag ng ilawan sa gitna ng kubo. Ang duyan ng sanggol ay nagsimulang umalon kahit walang hangin. Hinugot ni Lando ang sibat. Huminga siya ng malalim. Tinitigan niya ang patak ng dugo ng alimango sa sahig. Kumikinang pa rin. Ngunit unti-unting nanghihina ang liwanag. Biglang may kaluskos mula sa bubong. Sinundan ito ng isang mahabang tunog na tila kuko na humahagod sa kahoy. Krik! Bumukas ang isang tabla sa kisame. Mula rito, bumagsak ang isang nilalang na singdilim ng anino. Mahaba ang mga daliri, balat na parang lumang yantok, at mga mata na parang 2 butas ng uling. Ang bibig nito ay puno ng matutulis na ngipin at mula sa likod nito, tumutubo ang mga palikpik na parang sa isdang patay. Agad sinugod ni Lando ang nilalang. Iwinasiwas niya ang sibat at tumama ito sa tagiliran ng halimaw. Napaatras ito at lumundag paakyat sa kisame. Esesri! Mula sa labas ng kubo, may isa pang nilalang na dumaan sa bintana, mabilis at marahas. Hawak nito ang isang matulis na buto na tila ginawang kutsilyo. Ngunit hindi ito nakaabot sa duyan. Biglang umilaw ang pulang marka sa sahig, ang patak ng dugo, at tinapo ng halimaw pabalik sa labas ng bintana na tila tinamaan ng kidlat. Humihingal si Lando, pinagmamasdan ng paligid. Hindi lang isa, hindi 2. Marami sila. Bumukas ang pinto ng kubo at 5 anino ang pumasok. Pawang may matang dilaw, katawan na parang tuyot balat at mga galamay na parang uod ng dagat. Ngunit bago pa man makalapit ang mga ito, biglang sumiklab ang bughaw na liwanag mula sa katawan ng sanggol. Lumutang ito sa ere. Tangan pa rin ni Lando ang sibat. Ngunit tilat na itulak siya ng lakas na hindi sa kanya galing. Ang sanggol na si Rina ay nakapikit, ngunit lumulutang. Mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang hugis isdang liwanag na nagmistulang tala sa gabi. Sumigaw ang mga nilalang. Liwanag ng Tritona, hindi siya dapat. Isa-isa silang natupok sa liwanag, parang alikabok na tinangay ng hangin. Bumagsak ang katawan ni Lando sa sahig, hingal na hingal. At ang sanggol ay dahan-dahang bumaba at muling pumikit. Tahimik muli ang gabi. Ilang saglit pa, dumating si Kateryo. Hawak ang isang tangkay ng tuyong halamang gumamela at buho. Lando, sigaw niya.
Nararamdaman ko ang pagyanig mula sa bundok. Tiningnan siya ni Lando. Kateryo, dumating na sila. Pero may ginawa ang sanggol. May liwanag. Tumingin si Kateryo sa duyan. Iyon ang unang paggising. Unti-unti nang nabubuksan ang kanyang alaala. Alaala? Tanong ni Lando. Oh, sagot ng matanda. Hindi lang siya tagapagmana. Siya ang huling anak ng liwanag ng Tritona. Isang sinaunang tagapag-ingat ng balanse ng dagat. Kapag ganap nang nagising ang kanyang kapangyarihan, maaakit din ang mismong puso ng silong lalim. Napatingin si Lando sa malamig na dagat. Hindi siya mangingisda lamang ngayon. Siya ay naging tagapagtanggol ng isang sanggol na maaaring maging susi sa pagsabog ng digmaan sa ilalim ng dagat. Makalipas ang 2 araw mula sa paglusob ng mga anino ng dagat, hindi pa rin matahimik si Lando. Bagamat naging payapa muli ang gabi, dama niya ang hindi pa iyon ang huli. Lalo pang naging masilakbo ang dagat. Tumataas ang tubig sa di inaasahang oras. May mga isdang namamatay sa baybayin at may mga bangkay ng lamang dagat na hindi nila kilala ang lumulutang sa pampang. Si Kateryo ang nagsabi sa kanya ng susunod nilang hakbang. Pumunta sa Bahurang Ginto, isang lugar sa gitna ng dagat na sinasabing taguan ng mga sinaunang lihim ng mga Serina. Doon mo mahahanap ang salindayag, wika ng matanda, isang mutya na naglalaman ng alaala ng kanyang ina. Kapag nahawakan ng bata ang salindayag, maaalala niya kung sino siya at bakit siya pinadala sa mundo ng mga tao. Bakit siya iniwan sa akin? Tanong ni Lando habang sinusubukang iayos ang mga lambat sa kanyang bangka. Hindi ikaw ang pinili, Lando. Ikaw ang tumugon, sagot ni Kateryo. At kinabukasan, lumunsad si Lando sa kanyang bangka, kasama ang sanggol na Serina na ngayon ay tila lumalaki ng mas mabilis sa karaniwang bata. Nakaupo ito sa isang lambang banig na may burdang simbolo ng alon at buwan. Ginawa ni Kateryo mula sa dahon ng anahaw at buntal. Ang Bahurang Ginto ay hindi basta nakikita. Sabi ng matatanda, kailangan mong magtiwala sa dagat. Huwag kang susunod sa kumpas ng hangin bagkus sa bugso ng alon. Kaya't sa halip na dumiretso sa timog kung saan lumulubog ang araw, si Lando ay kumabig pakaliwa patungong Hilaga sa gitna ng katahimikan ng karagatan. Hindi naglaon, napalibutan sila ng malakristal na tubig na kulay asul na bughaw. Mula sa ilalim, tila may kumikislap, mga gintong bato at tila mga salaming buhangin. Dito na siguro, bulong ni Lando. Ngunit bago pa siya makapagbaba ng angkla, may lumutang sa harap ng bangka. Isang nilalang na kalahating tao, kalahating isda. Ngunit hindi tulad ng mga halimaw na humabol sa kanila noon. Ang nilalang na ito ay may maamong muka, mapupungay na mata at mahabang buhok na pilak. Wala ka sa lugar mo, tagalupa, wika ng nilalang sa tinig na parang agos ng tubig. Hinawakan ni Lando ang sanggol at inilapit ito sa dibdib. Hindi ako narito para saktan kayo. Ang sanggol na ito, hinahanap niya ang kanyang pinagmulan. Tinitigan ng Serina ang bata. Nang makita niya ito, napaatras siya at naluha. Ang huling anak, ang kambal na korona ng Tritona. Kambal na korona, tanong ni Lando. Ang 2 tagapangalaga ng bughaw na ilalim, ang reyna ng Bahurang Ginto, at ang prinsesa ng talaksan ng alon. Ang isang sanggol ay pinanganak sa gitna ng digmaan, kaya't ipinadala sa itaas upang itago sa mga mata ng kadiliman. Lumapit ang Serina sa bangka. Ako si Elenia, tagapagtago ng salindayag. Kung siya nga ang sanggol ng liwanag, nararapat lamang na madala siya sa ilalim ng bahura. Sumisid si Elenia at maya-maya ay bumalik na may hawak na maliliit na talangka
na kumikislap sa kulay kahel. Inilagay niya ito sa palad ni Serena. Pagkakuha ng bata sa mga ito, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Napasinghap si Lando nang makitang ang balat ng bata ay tila naging mas makintab at ang kanyang buhok ay nagliwanag ng bughaw. "Ina!" bulong ng sanggol. Una niyang salitang malinaw na narinig ni Lando. Mula sa ilalim ng dagat, isang aninong dambuhala ang biglang gumalaw. Boom! Umuga ang bangka. Ang tubig ay tila nagsimulang umikot at ang bahurang ginto ay nanginig. Si Elenia ay biglang tumingala, namumutla. "Hindi! Nararamdaman niya na! Gising na si Kalang Ugbo!" "Si sino siya?" tanong ni Lando habang inaalalayan ng sanggol na halos mawalan ng malay. Siya ang halimaw sa ilalim ng silong lalim, anak ng dilim at galit ng karagatan. Kapag tuluyang nagising, babalutin niya ng itim ang lahat ng tubig at lahat ng Serena ay magiging alipin. Hindi na nagaksaya ng oras si Elenia. "Lando, kailangan nating bumalik sa lupa. Sa itaas lamang magagamot ang sanggol." Sa pagbalik nila, sinundan sila ng alon. Hindi bilang gabay kundi bilang babala. Sa gitna ng bangkang hampas ng alon, karga ni Lando ang sanggol na Serena. Habang hawak niya ito, unti-unting sumisiksik sa kanyang puso ang isang di niya may paliwanag na damdamin, na animoy may koneksyon siya sa batang ito lampas sa pagiging tagapag-alaga. "Bakit ako?" tanong niya sa sarili. "Bakit sa dami ng tao, ako ang napiling bantay ng isang supling ng karagatan?" Hindi niya alam, ngunit malapit nang dumating ang sagot, at ang sagot ay nasa dugo niyang matagal nang nananahimik. Mula sa pagkakabalik nila sa Pampang, hindi na matahimik si Lando. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na tila may pumipintig sa kanyang dugo na parang may panawagang di niya maunawaan. Ang sanggol na Serena ay patuloy na lumalaki at sa bawat araw, mas malinaw nitong naipapahayag ang kanyang damdamin. "Lando, bakit iba ang pakiramdam ko kapag kasama siya?" tanong ni Aling Rosa, ang matandang kapitbahay na tumutulong mag-alaga sa bata kapag nangingisda si Lando. Hindi siya ordinaryong sanggol. Nakikita ko sa mga mata niya ang karagatan. Sa mga mata ng sanggol ay tila may bahaging naglalakbay. Parang may sariling mundo, isang kaharian sa ilalim ng dagat na puno ng sigalot at hiwaga. Lumapit si Katerio isang gabi, dala ang isang antigong kahoy na kahon. Pinagmasdan niya si Lando, saka sinabi, "Panahon na. Hindi ko na dapat itinatago sa iyo ito." Binuksan niya ang kahon at doon bumungad ang isang ginintuan at asul na kwintas. May hugis tridenteng palawit. Sa palibot nito'y may mga ukit ng alon, bituin at mga kakaibang simbolo na hindi galing sa mundo ng mga tao. "Ito'y naiwan ng iyong ina, Lando. Hindi ko ito naibigay noon dahil akala ko tuluyan nang wala kang ugnay sa pinagmulan mo." "Anong ibig mong sabihin?" Nanginginig ang boses ni Lando. "Lando, ang iyong ama ay isang mangingisda." "Oo, pero ang iyong ina ay hindi isang ordinaryong babae. Siya ay isang Serena, ang kapatid ng reyna ng bahurang ginto." Napatda si Lando. Napatayo siya, hawak ang kwintas. Hindi maaari. Dahil sa pagmamahalan ng isang tao at isang Serena, ipinanganak ka. Kaya malapit sa iyo ang dagat. Kaya naiintindihan ka ng alon. Kaya pinili kang mag-alaga sa sanggol. Dahil hindi ka ordinaryong tao, Lando. Isa kang kalahating Serino. Napatitig si Lando sa sanggol na Serena na nakatingin din sa kanya na parang alamang katotohanan. Bakit ngayon lang?" mahina niyang tanong. "Dahil nagsisimula ng gumising si Kalang Ugbo," sagot ni Katerio. "At ang tanging makakapigil sa kanya ay ang linya ng dugo ng bahurang ginto, kayo lamang."
Hindi makapaniwala si Lando. Gumuho ang lahat ng kanyang pagkakaalam tungkol sa sarili. Isang mangingisdang pinanganak sa kubo, lumaking ulila at tinuruan lang ng buhay ng dagat, ngayoy sinasabihang anak ng karagatan. Kung isa akong kalahating sirino, tanong niya, bakit ako lumalaki sa lupa? Isinumpa ang iyong ina. Nang malaman ng mga tagapangalaga ng kadiliman na ang isang sirina ay nakiisa sa tao, sinumpa nila ang kanyang anak, ikaw, na manatili sa mundo ng tao, walang alaala ng kanyang pinagmulan. Ngunit, natunaw ang sumpa sa pagtawag ng bata. Ang sanggol ang siyang gumising sa dugo mo. Muling napatingin si Lando sa palad niya. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, ang balat niya ay tila naging malamig at sa ilalim ng ilaw ng buwan, lumitaw ang mga ukit sa kanyang balat na tila hugis alon. Pagkaraan ng gabing yon, nanaginip si Lando. Sa panaginip, nakita niya ang isang palasyong kristal sa ilalim ng tubig. May mga haliging yari sa perlas at isang babaeng may buhok na pilak ang nakatayo sa gitna. Tinitigan siya nito, sabay sabing, "Anak ko, panahon na upang ibalik mo ang liwanag sa ating mundo." Pagkagising niya, wala pa ring katahimikan sa kanyang puso. Tinitigan niya ang sanggol na ngayon ay gising na rin at tila ngumingiti. "Alam mo, hindi ba?" bulong niya. Wala mang masabi ang bata, ngunit bigla nitong inilapat ang kamay sa dibdib ni Lando. Doon, sa mismong lugar kung saan naroon ang tibok ng kanyang puso. Tumibok ito ng malakas. Sabay sa tibok ay ang biglang paggalaw ng tubig dagat sa malapit. Nagsimulang magsumigaw ang mga tao sa baybayin. May tubig na pumapasok sa lupa. May alon kahit walang bagyo. Sumilip si Lando at nakita niyang may tubig na bumubulwak sa gitna ng bukid. 1, 2, 3. Parang mga balon na nabiyak sa ilalim. Ang silong lalim ay sumisilip sa ibabaw. Sabi ni Katerio, "Panahon na. Kailangang dalhin mo ang sanggol sa puso ng bahura, ang pinakailalim ng karagatan. Doon lamang muling masasara ang tarangkahan ng kadiliman." Ngunit may kulang pa. Hindi sapat na siya lang ang dalhin mo, wika ng matanda. Kailangan mo ring tanggapin ang dugo mo. Kailangan mong magbinyag sa dagat. Paano? Tanong ni Lando. Isinubo ni Katerio ang huling salita, sabay turo sa silangan. Sa ilalim ng batong bughaw, sa ika-4 na gabi ng buwan, bababa ang agos ng pagpapala. Lumusong ka at hayaang tanggapin ka ng lahing kinalimutan mo. Sa gabing iyon, dinala ni Lando ang sanggol, ang kwintas at ang kanyang pananalig. Sa ilalim ng batong bughaw, isang batong may hugis puso sa gitna ng dagat, lumulusong siya. At sa paglusong niya, hindi lamang tubig ang kanyang naramdaman, kundi ang pagtanggap ng isang mundo na matagal siyang inintay. Ang tubig sa paligid ni Lando ay malamig ngunit malambot, parang yakap ng isang inang matagal na niyang di nasilayan. Habang lumulubog siya sa ilalim ng batong bughaw, kasabay ang sanggol na sirina na nasa supot na yari sa balat ng hipon at kalapating puti, ay unti-unting lumiliwanag ang paligid. Mula sa dilim ng dagat, lumitaw ang asul na sinag, nagmumula sa ilalim, mula sa isang bilog na damba ng bato. Habang siya ay papalapit, nagbago ang kanyang katawan. Ang balat niyang dating kayumanggi ay tila naging makintab at bahagyang lumiliwanag sa ilalim ng tubig. Ang kanyang mga binti ay hindi naging buntot ng sirena, ngunit naging mas maliksi, parang sinanay para sa paglangoy. Sa kanyang leeg, nagniningning na ang kwintas na ibinigay ni Katerio. Biglang sumulpot sa paligid niya ang 4 na nilalang, mga tagapagbantay ng bahurang ginto. Ang kanilang mga mata ay putit ginto, ang buhok ay tila nilikha mula sa sinag ng buwan. Isa sa kanila ang nagsalita sa wika ng mga alon. Ang anak ng sinumpang pag-iibigan ay nagbalik, sa kanyang dibdib ay tumitibok ang pangakong binitawan.
Dahan-dahang lumapit ang isa pa. Babaeng may buntot na kulay pilak at tinig na tila awit ng sirena. Ako si Inayana, tagapag-ingat ng alaala. Dumating ka, anak ng dalawang mundo. Ngunit may pagsubok pa. Napatingin si Lando sa kanya at kahit hindi siya makapagsalita sa ilalim ng tubig, tila nag-uusap ang kanilang isipan. Anong kailangan kong gawin? Tumuro si Inayana sa dambana. Ilapag mo ang sanggol sa gitna. Sa ilaw ng bahura, magpapasya ang karagatan kung tinatanggap ang inyong dugo. Maingat na inihiga ni Lando ang sanggol sa dambana. Sa paglalapat nito sa bato, umilaw ang paligid. Pumulandit ang sinag na asul at ginto, at sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang matandang tinig na malalim, parang mula sa puso ng mundo. Narito na ang tagapagmana, ngunit hindi sapat ang dugo, kailangan ang panata. Sumulpot ang isang mas malaking nilalang mula sa pinakailalim. Isang matandang serino, may palamuti sa ulo na tila korona ng korales. Siya si Datu Haring Aqualis, ang pinuno ng Bahurang Ginto at kapatid ng ina ni Lando. Ikaw ang anak ng aking kapatid, Anya, sa tinig na parehong mabigat at magaan. Pinili mo ang sanggol. Ibig sabihin, handa kang tanggapin ang kahati mong dugo. Ngunit sa bawat pagpili ay may kabayaran. Anong kabayaran? Tanong ni Lando sa isip dahil hindi siya makapagsalita sa tubig. Hindi ka na maaaring manatili sa mundo ng tao. Kapag ganap kang tinanggap ng bahura, hindi ka na muling makakaahon sa ibabaw bilang isang mortal. Ngunit kapalit nito, matatagpuan mo ang iyong layunin, ang maging tagapagtanggol ng sanggol at ng ating kaharian. Nabigla si Lando. Hindi niya inaasahang ito ang magiging kapalit. Naiwan sa kanyang isipan si Caterio, ang lumang bangka niya, ang munting kubo at ang amihan ng umaga habang nangingisda. Ngunit nang titigan niyang muli ang sanggol na sirena at nakita niya ang liwanag na nagmumula sa noo nito, isang hugis perlas na kumikislap, naramdaman niyang naroon ang kanyang kinabukasan. Tumango si Lando. Isa itong panatang walang salita, ngunit naramdaman ito ng bahura. Tinanggap ang panata. Muling lumiwanag ang dambana at mula sa ilalim nito ay sumambulat ang mahiwagang sinag na bumulusok pa itaas sa kalangitan, dumaan sa batong bughaw at sinagpang ang mga bituin. Kasabay nito, nagbago si Lando. Ang kanyang mga mata ay naging asul na parang alon. Sa kanyang balikat ay lumitaw ang tanda ng bahura, isang bilog na may alon sa gitna. Ang kanyang paghinga ay hindi na nakasalalay sa hangin, kaya na niyang mabuhay sa ilalim ng dagat. Mula ngayon, Anang Datu, ikaw si Lantor, ang tagapangalaga ng bahura. Sa iyong pangangalaga ay ang sanggol na magbabalik ng liwanag. Sa iyong kamay ay ang tabak ng katubigan. Sa harap ni Lando ay lumitaw ang isang lumang espada, yari sa kabibe at bakal ng buhawi. Kinuha niya ito, at sa pagkakahawak niya ay bigla itong nagniningas ng tubig. Ngunit bago pa niya maisilid ang espada sa tagiliran, biglang yumanig ang buong bahura. Boom! Gumalaw ang mga korales. Nagkulay itim ang bahagi ng karagatan, at sa malayo, sa silong lalim, ay lumitaw ang nilalang na ilang siglong nakatago. Si Kalang Ugbo, ang higanting nilalang na nilikha sa kadiliman ng kasakiman. Isang nilalang na ang katawan ay binuo sa nagkalasog-lasog na bangkay ng mga nilalang sa dagat at ang mga matay pusyaw na pula. Sa kanyang boses ay umalingaw-ngaw ang pangungutya. Nagising ang dugo, nakahanap ng tagapagmana, huli na. At sa isang iglap, lumusob ito patungo sa bahura. Hinawakan ni Lando ang sanggol. Sa kanyang mga mata, hindi takot ang nakita ng mga tagapagbantay, kundi ang ningas ng paninindigan. Hindi ako lalaban, para lang sa sarili ko, Anya, kundi para sa mundong hindi ko nakilala, ngunit handang tanggapin ako. Humugong ang espada sa kanyang kamay.
Ang digmaan ay paparating. Sa pagbulusok ni Kalang Ugbo mula sa kailaliman ng silong lalim, nagdilim ang kabuuan ng bahurang ginto. Ang dati kulay asul at gintong sinag ay napalitan ng makapal na ulap na kulay abo sa ilalim ng tubig. Parang isang bagyong hindi na maiiwasan, unti-unting nilalamon ng nilalang ang liwanag sa paligid. Sa gitna ng dambana, mahigpit na hawak ni Lando, ngayoy si Lantor, ang sanggol na Serena. Sa kanyang balikat, kumikislap ang tanda ng bahura, at sa kanyang kamay, ang tabak ng katubigan ay tila buhay na umaalon. Sa bawat paghigop niya ng tubig, para bang hangin iyon na bumabalot sa kanyang katawan. Wala na siyang pangambang malunod. Panahon na upang tumindig, tagapangalaga. Tinig ito ni Dato' Aqualis na naglalagos sa pagyanig ng paligid. Dalhin ang sanggol sa kuweba ng kalinawan. Doon siya ligtas. Kami ang haharap sa halimaw. Ngunit bago pa man makakilos si Lantor, lumitaw mula sa kanan ang isang dambuhalang galamay na may tinik, sumalpok sa mga tagapagtanggol ng bahura. Nagkalasog-lasog ang ilang gusaling korales. Tumilapon si Inayana at ang dalawa pang tagapagbantay. Napakapit si Lantor sa isang malaking bato upang hindi matangay ng alon ng pagsabog. Ngunit nakita niyang nasugatan ng isang bata. Hindi isang sanggol, kundi isang batang serino na namumuhay sa bahura. May hiwa ito sa tagiliran at hindi na makalangoy. Hindi siya nagdalawang isip. Sa isang iglap, inabot niya ang bata at isinuksok ang sanggol na Serena sa isang sisidlang yari sa kaliskis ng higanteng bangus. Isinabit niya ito sa kanyang dibdib, saka kinalong ang nasugatang bata. Humarap siya sa panganib. Hindi ko kayang takasan ang digmaan. Kung ako'y tagapangalaga, dito ako dapat nakatindig. Gamit ang espada ng tubig, sinalubong ni Lantor ang isang galamay na muling dumarating. Nang bumangga ito sa kanyang tabak, tila pumutok ang karagatan. Naputol ang dulo ng galamay ni Kalang Ugbo. At sa unang pagkakataon, narinig ng buong bahura ang sigaw ng halimaw. Nagtilamsikan ang madilim na dugo sa paligid. Ngunit kasabay noon ay lumitaw ang mga nilalang ng kadiliman. Ang mga aninag, ang hukbo ni Kalang Ugbo. Sila'y dating Serino at Serena na tinukso ng kasakiman, isinumpa at ginawang mandirigmang walang bait. Ang kanilang balat ay animoy basag na itim na salamin at ang mga matay walang laman. Mula sa silangan, sumulpot ang mahigit sa 200 aninag. Lahat ay sabay-sabay na lumusob sa bahura. Panatang dagat, sigaw ni Dato' Aqualis. Ipagtanggol ang liwanag! Nagtipon ang lahat ng natitirang mandirigma ng bahura. Ang mga sibat na yari sa matulis na tuka ng marlin, mga kalasag na gawa sa pusod ng pawikan, at mga palakol na nagliliyab sa asul na apoy ng bulkan sa ilalim ng dagat. Tumabi si Inayana kay Lantor, sugatan ngunit matapang. Hindi mo na kayang dalhin ang sanggol sa ligtas na lugar. Kailangang panatilihin siyang nasa gitna ng bahura. Dito natin siya poprotektahan. Tumango si Lantor. Ang unang salpukan ay parang pagsabog ng buhawi sa ilalim ng tubig. Ang hukbo ng aninag ay nagsanib-sanib. Lumilikha ng isang dambuhalang alon ng kadiliman. Ngunit hindi natinag ang mga tagapagtanggol. Sa pamumuno ni Dato' Aqualis, hinarap nila ang mga nilalang ng dilim. Si Lantor ay naging sentro ng digmaan. Sa bawat hampas ng kanyang tabak, nahahawi ang kadiliman. Sa bawat saksak, ang mga aninag ay nadudurog sa alab ng liwanag. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nanghihina ang kanyang katawan. Sa kanyang dibdib, ang sanggol ay umiiyak sa isang awit na tila matagal na niyang narinig. Isang awit ng ina, isang panawagan. Biglang lumiwanag ang palad ng sanggol. Sa gitna ng labanan, tumigil ang lahat nang makita nila ang isang bolang liwanag
na unti-unting bumabalot sa bata. Mula sa ilaw ay sumambulat ang sigaw. Sa dugo ng tagapangalaga, sa puso ng liwanag, isisilang ang panibagong pag-asa. Lumingon si Kalang Ugbo at sa unang pagkakataon, nakita sa kanyang mukha ang takot. Hindi pa siya dapat magising. Sigaw nito. Wala pa sa tamang panahon ang pagbabalik. Ngunit huli na. Mula sa katawan ni Serena, isang makapal na liwanag ang lumabas. Binalot nito ang buong bahura. Sa isang iglap, lahat ng aninag ay parang sinunog ng araw. Ang kanilang balat ay nagkabitak-bitak at isa-isa silang naglaho na parang abo. Tumigil ang dagat, naging matahimik. At sa gitna ng kapayapaan, nakahandusay si Lantor. Ang kanyang dibdib ay may sugat, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Lumapit si Inayana, hawak ang sanggol. Pinagmasdan nila si Lantor na tila natutulog. Namatay ba siya? Tanong ng isang tagapagtanggol. Ngunit nagsalita si Datu Aqualis. Hindi, siya ay pinagpahinga ng karagatan. Sa puso niya ay nanatili ang panata. Sa tamang panahon, siya ay muling magigising. Itinaas ni Inayana ang sanggol. Ang kanyang mga mata ay bukas na at sa noon ito ay kumikislap ang isang bagong marka, ang anyo ng isang isdang may pakpak. Ang tagapagmana ng bahura ay isinilang na. Sa malayo, ang tubig ay muling luminaw. Ang batong bughaw ay unti-unting lumilitaw. Sa ibabaw ng dagat, napansin ng mga mangingisda na biglang naging mas masagana ang kanilang huli. Ang mga alon ay naging banayad at ang mga bangka ay parang sinasalubong ng hangin ng biyaya. Ang mundo sa ilalim ng dagat ay muling nabuhay. Ngunit may isang pangako pa na sa muling pagbabalik ng kadiliman, muling magigising ang tagapangalaga. Sa unang sikat ng araw matapos ang matinding digmaan sa ilalim ng dagat, ang buong bayan ng Bahurang Ginto ay napuno ng isang kakaibang kapayapaan. Ang hangin ay humahaplos ng malambing at ang mga alon ng dagat ay nagdadala ng mga huni ng mga ibon na tila nagpapahayag ng bagong simula. Dumating si Lando, ang mabuting mangingisda, sa Pampang. Bitbit niya si Serena, ang sanggol na isinilang mula sa puso ng dagat. Sa kanyang mga kamay, nakatitig ang maliit na batang ito na nagdadala ng liwanag na kinailangang magbago ng takbo ng buhay nila. Ang mga tao sa palibot ay nagtipon, nag-aalala at sabik malaman ang kwento ng himalang naganap. Habang lumalapit si Lando, tumigil ang usapan at nagkaroon ng katahimikan na puno ng pag-asa. Mga kaibigan, panimula ni Lando, ito ang sanggol na pinangarap ng dagat at siya ang susi upang mapanatili ang balanse ng buhay at kapayapaan sa ating paligid. Siya ang magiging tagapangalaga ng ating kinabukasan. Hindi naglaon, dumating si Inayana, ang matapang na tagapangalaga ng bahura. Kasama niya ang mga matatandang tagapayo at ang dato ng bayan, si Datu Aqualis. Sila'y nagtipon upang ipagdiwang ang pagsilang ni Serena at upang magplano para sa mga darating na araw. Sa gitna ng selebrasyon, isang mahiwagang liwanag ang bumalot sa sanggol. Parang naramdaman ng lahat na siya'y may taglay na kapangyarihan na hindi basta-basta mauunawaan. Ang mga matatanda ay nagbulungan ng mga sinaunang kasulatan, mga propesiya ng mga ninuno. Lumapit si Datu Aqualis kay Lando at Inayana. Kailangan nating patnubayan si Serena sa paglaki niya. Siya ang magiging tulay sa pagitan ng tao at dagat. Ang kanyang mga kamay ay may kakayahang palitan ang kapalaran ng ating mundo. Ngunit may dala ring babala si Datu. Hindi mawawala ang panganib. Ang kadiliman ay laging nariyan, naghihintay ng pagkakataon upang muling bumalik. Kaya dapat tayong magkaisa at patatagin ang ating pagkakaibigan sa dagat. Lumipas ang mga araw at buwan. Lumaki si Serena, ang batang may kakaibang kislap sa mga mata. Tinuruan siya ni Lando ng mga lihim ng dagat, kung paano maging matatag sa gitna ng unos
at paano gamitin ang kanyang kakayahan upang magdala ng kabutihan. Dahan-dahang ipinakita ni Serena ang mga kapangyarihang taglay niya. Ang kakayahang makipag-usap sa mga nilalang sa ilalim ng tubig, ang pagpapagaling ng mga sugat, at ang pagbibigay ng buhay sa mga nalalanta. Ang buong bayan ay nabighani at nagalak sa kanyang paglaki. Isang araw sa tabing dagat, tumayo si Serena at ipinangako, "Hindi ko hahayaang muling lamunin tayo ng kadiliman. Ang ilog, dagat at lupa ay aking ipaglalaban. Ako ang magiging gabay, tagapangalaga ng lahat ng nilalang." Ang kanyang tinig ay tumagos sa puso ng bawat tao. Sa simpleng salita, naramdaman nila ang isang panibagong pag-asa. At sa kabila ng lahat, si Lando ay nanatiling matatag. Siya ang matalik na kaibigan, ang ama sa lupa na siyang nagbigay ng lakas upang mabuhay ang kanyang pangarap. Wakas.